IFM. Hello mga idol. Please call me Bianca. 32 years old from Marikina City. Isa ako sa mga avid fan ng Dear IFM. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance to share my own story. Well, hindi naman siya ganun kabago. But still, gusto ko pa rin siyang i-share sa inyo. 30 years old ako that time. Single and ready to mingle sana. Kaso, may galit yata sa akin si Cupido dahil hindi man lang siya pumapana ng iba para maging Mr. Right ko. So sabi ko, okay lang. Iba na lang ang pangarap ko. Yon ay ang maging nanay. Ang problema, wala naman akong jowa. So paano ako mabubuntis, di ba? Don't worry. Dahil may naisip naman akong solusyon doon. Si Ellie, isang baklang gwapo na kaibigan ko. Siya ang pinili at kinukulit-kulit kong buntisin ako. Dahil, why not? Maganda ang lahi niya. Mabait at masipag pa. Kaya that time, siya ang perfect candidate na maging daddy ng baby ko. Ito naman ang ngiti natin, Mars! Of course! Ay, may dala nga pala akong ulam. Kumain na ba kayo? Ay, hindi pa nga eh. Nag-iisip pa lang ng kakainin. Ay, di tamang-tama lang pala tong dating ko. Tinolang manok tong dala ko. Paborito ni Ellie. Ay, manok na naman? Wait nga, baka magkaroon na kami ng pakpak ng boss ko niyan, ha? Anong magagawa ko sa paborito niya ang manok? Siyempre, nagpapa-impress ako. Alam mo naman na nililigawan ko yung pakipot mong boss. Ay, bakit? Hindi ka pa sinasagot, ha? Ang hina naman kasi nito. Ilang buwan na yan, ha? Pakipot nga Hindi yata umuubra yung beauty ko dun. Kasi sabi ko naman sa'yo, gumamit ka ng White Rose Papaya Soap na may vitamin B3 para papaya puti, papaya fast. Sige na, matry nga yan para naman mapansin ako ni Ellie. Ay naku medyo nakakapagod na rin tong pagpapapansin na ginagawa ko. Ay nako. Hep, anong kaganapan to? Ay, so eto na nga po. Nagdala ng lunch si Bianca. Tara, kain na tayo. Hello, bebe ko! Tinolang manok, your favorite. Bagong luto lang to, kaya mainit-init pa. Sing hot ko. Diba, bebe ko? Anong pagmamahal ka dyan, che? Alam ko na yung ginagawa mo and my answer is no. As in big no. Sige na, bebe ko. Pumayag ka na kasi. One time lang naman. Hoy, ano ba kasi ang kinukulit sa'yo ni Bianca, ha? Ilang araw na yan kung manligaw sa'yo, ha? Oh my gosh, Ellie. Huwag mong sabihing lesbian ka na at pumapatol ka na sa girls. Hoy, loka-loka. Never akong pumapatol sa babae, no? Iba ang kinukulit nito si Bianca. Mas heavy pa dyan. Ako, hindi ko carry. Ay, gusto ko na kasing magka-baby. Since wala naman akong love life, di siya na lang yung pinili ko maging daddy ng baby ko. Ha? Girl, seryoso ka ba? Like, siya talaga ang bet nung maging daddy ng baby mo? Oo, bakit naman hindi? Kaya sige na, bebe ko, pumayag ka na. Nasa lahi namin ng buntisin, kaya mabilis lang ako mabubuntis. Kaya siguradong isang patok lang yan, carry na. Ew, nako! Iba ang gusto kong magpapotok, hindi ako. Ha? Alurki ka? Hay nako, Ellie, pumayag ka na. Malay mo, si Bianca na pala yung hinahanap mo forever! Yak! Nako, hindi, no. Kadiri yung iniisip nyo. Iisipin ko pa lang, nako, Diyos ko, I can't. Kung makaiw ka naman dyan, parang ako na yung pinakapangit na babae sa mundo, Hoy, hala, Ellie, tingnan mo nagtampo na. Ikaw kasi Hindi mo pinagbigyan. Parang magpapaputo ka lang naman Hoy, tumigil nga kayong dalawa, ha? Hoy, Bianca, Becky ako. Talong ang gusto ko, hindi tahong, ha? Paano ko naman magagawa yung gusto mo? Zay, makita ko lang na wala kang damit. Magsisitayuan na lahat ng... tingnan mo na. Umamin ka na. Tatayuan ka rin sa akin. So bakit di pa natin gawin? Loka-loka ka talaga, no? Hindi yun ang tatayo sa akin. Balahibo dahil mandidiri ako. Tama na, no? Tama na, Bianca. Okay, awat na. Pero salamat dito sa tinolang niluto mo, ha? Samahan mo na kaming kumain. Magsisi-CR lang ako saglit.
Oo, sad. O paano ba yan, te? Busted ka na naman. Ngayong araw, oo. Pero sa susunod, hindi na yan makakahindi sa akin. Huwag niyang mamaliitin ng babaeng desperada. Makukuha ko rin ang gusto ko. Antayin mo lang. Para akong timang noon na panay ang buntot ng buntot kay Ellie. Nanliligaw kahit araw-araw niya akong nire-reject. Nagigets ko naman siya dahil mahirap nga naman talaga ang pinapagawa ko. Imagine, makikipagkemehan siya sa totoong babae. Na hinihiling ko na maging lalaki muna siya ng isang gabi. Hanggang sa makabuo lang kaming dalawa. Pero kahit puro rejections ang natatanggap ko kay Ellie, tinutuloy-tuloy ko lang. Baka naman kasi makulitan sa akin at pagbigyan na ako sa gusto kong bigyan niya ako ng anak. Ano kaya maganda dito? Anino ba kasi yung lingerie na yan, Mare? Para sa honeymoon namin ni Ellie. O akala ko ba isang putok lang? Bakit naging honeymoon na? Ano na, inangkin mo na yata. Ang ibig kong sabihin, para dun sa gabi na pagsasaluhan naming dalawa. Baka kasi hindi sapat yung isang kemehan lang. Alam mo na, kailangan makarami para more chances of winning. At itong sexy na damit ang ticket ko. Malay mo naman, diba? Makasampu pa. Mars, alam mo, baliw ka na, ha? Uy, pero alam mo, nagtataka lang talaga ako. Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, yan pang si Ellie yung pinili mo? Hoy, wag mong sabihin na in love ka na talaga sa kanya, like for real, FR, ganun. Hindi ko alam, pero nagagopuhan kasi ako sa kanya. At dahil may chance akong mamili ng magiging daddy ng baby ko, siya ang napili ko. Maganda ang lahi niya at hindi naman sa pagmamayabang. Maganda rin naman ako. Eh di, perfect combination. Ay, paano kapag nabuntis ka na? Ano nang mangyayari sa inyo? Parati ko namang sinasabi kay Ellie na kapag nabuntis na ako, wala naman siyang obligasyon sa akin. Sperm lang ang gusto ko, hindi asawa. At ayos lang sa'yo na lumaking walang tatay ang baby mo. Oo, kasi ibibigay ko sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya na hindi na niya mararamdaman na parang may kulang sa buhay niya. Oh, so kapag nabuntis ka na, papakawalan mo na si Ellie, ganon. Hindi mo na siya kukulitin. No. Pero, hindi ko rin naman siya pipigilan kung gusto niya maging involved sa pagpapalaki ng bata. Okay. Okay, ayan. Ito. Ay, bet ko to para sa'yo, girl. Talaga? Naman! Ang sexy mo dito, ha? Ito na lang isuot mo, te. Ayan, sige. Pero, teka. Paano ko kaya magagawa yung balak ko? Oh, don't worry, baby. Ako nang bahala dyan, okay? Okay! Ay! Hello, bebe ko! Ay, balaka! Ano ba naman, Bianca? Kinulat mo naman ako. Ano yung suot mo? Parang nagsusuot ng sinulid. Alam mo, magkumot ka nga. Hindi ka ba nasaseksihan, bebe ko? Kitang-kita mo dito ang ganda ng katawan ko. Mas sexy pa ako sa'yo, no? Kaya tumigil ka dyan. Sus, kunwari ka pa. Alam kong may tumayo sa'yo. Oo, meron. Tumatayo ang balahibo ko sa'yo. Alam mo, nakakakilabot tong ginagawa mo, kaya parang awa mo na, Bianca. Magbihis ka na. Ay, nakakainis ka naman eh. Lahat na ginagawa ko para mapapayag kita sa gusto ko. Parang tanga na ako dito. Hindi naman yung pagmamahal mo ang bet ko eh. Yung serbisyo mo lang. Nabigyan ako ng anak. Ayoko nga. Okay? Ang hirap-hirap ng pinapagawa mo. Alam mo, nakakaloka ka. Alam mo ba yun? Kung yung ginagawa mo, di sa iba mo na lang pinapakita. Di nako, baka ngayon jaundice ka na. Ayoko nga sa kanila. Sa'yo ko gusto.
Kasi kahit bakla ka, kahit mas makapal pa yung kilay mo sa kilay ko, alam kong mabuti kang tao. Mapagmahal at higit sa lahat, gwapo ka kaya. Kaya kahit ano man ang mangyari, ikaw ang magiging daddy ng baby ko. Magunaw man ang mundo. Kung tatanungin niyo ako kung napagod ba ako sa pangungulit kay Ellie, syempre hindi ang sagot ko. Bakit ako mapapagod? Alam ko at ramdam ko na konting pilit na lang, mapapayag ko na rin siya sa gusto ko. Hi, bebe ko! Ano na namang ginagawa mo dito sa teritoryo ko? O gabi na ha? Ay, ang taray! Parang gusto lang naman kita makita. Kumain ka na? Nagluto ako. Mamaya na lang. Hindi pa naman ako gutom. Lagpas 9:00 na. Hindi ka pa kumakain ng dinner. Halika na rito. Samahan mo na ako kumain. O, plato mo, kutsara, tinidor. Ayan, kain na. May tanong pala ako sa'yo. Kung sakaling lalaki yan, yung baby mo, hindi ka ba natatakot na maging Becky yan? Pag ako yung naging daddy niyan? Tingnan mo nga ako. Mas maharte pa ako sa'yo kung maglakad. Grabe naman to. Namamana ba ang pagiging Becky? Tsaka, ano naman, kung maging katulad ka niya? Ayos lang naman sa akin. Basta, lumaki siyang mabuting tao. Alam mo, bakit hindi ka nalang maganap ng iba? Alam mo, marami akong kakilala na pasok sa banga mo. No, bebe ko. Gusto ko yung kilala ko na at ikaw yun. At saka, hindi ako naghahanap ng asawa o love life. Ayoko ma-in love, diba? Sakit lang sa ulo yun. Baby lang ang gusto ko. At bakit naman? Kapag kasi asawa, pwedeng iwan ka kailan man niya gustuhin. Pwede ka ipagpalit sa iba. Pero kapag anak, ibang-iba. Alam mong sayo lang siya. Alam mong kahit anong mangyari, hindi ka niya magagawang ipagpalit. At higit sa lahat, mamahalin ka niya hanggang sa huling hininga ng buhay niya. Ay, wow ang heavy nun. Kaya, pumayag ka na. Wala namang mawawala sa'yo. Anong wala? Malaki ang mawawala sa akin, no? Dignidad ko. Alam mo, carry lang naman sana yung plano mo eh. Pero, sa natural na pamamaraan mo gusto mangyari yun eh. Gusto mong ipasok ko yung kemi ko sa kemi mo? Naku, never ko pa na-experience yun, no? Iga-guide naman kita, syempre. Patitigasin muna natin yan. Hindi pwedeng ipasok yan na hindi matigas. At para gawin ko yun, may mga gagawin muna ko like, tulad ng blow. Tama na! Ayoko na marinig na blah, 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 blah. Hindi ko kinikerry ng utak ko. Diyos ko, ako ang gumagawa noon, kaya hindi ko ma-imagine sa akin na gagawin yon. Tapos, gusto mo, magkimihan pa tayo? Ayun, no? Huwag mo kasi isipin nakakadiri. Ano ka ba? Sa ganong paraan ka ginawa ng nanay at tatay mo. Ay, nako, magtigil ka. Sige na, pumayag ka na. Kapag nakabuo na tayo, titigilan na kita. Tsaka ayaw mo bang ma-experience na makabuo ng buhay? Makikita mo na naglalakad, nagsasalita, tumatawa yung taong binuo mo. Ang sarap kaya sa feeling nun. Uy, nag-iisip na yan. Che, tigilan mo ako. Uy, kunyari naiinis pero napaisip din siya. Pumayag ka na kasi. Ako bahala sa'yo. Obligations, diba? Yup. Hindi ka ma-inlove sa akin. Hindi. Yata. Bianca! Char lang? Oo na? Hindi ako may in love sa'yo. Promise. So ano? Isang sabi mo lang, go agad tayo. Nakahanda na yung outfit ko. May outfit ka pa talaga, ha? Naman! Kahit alam kong medyo malabo, gusto ko pa rin namang ma-attract ka sa akin. Para bongga bells ang ganap natin. Ganon. O siya, Gora Bells. Paala na si Darna. Ay nako, patawarin sana ako ng patron ng mga bakla. Yes! Mamayang gabi, ha? Mamayang gabi agad? Oo naman, no? O siya, kumain ka lang dyan. At magkukuskusan lang ako ng buong katawan. At yung singit-singitan ko, kukuskusin ko para sa'yo. See you later, bebe ko!
Dali-dali ako umuwi noon sa bahay para mag-shower ng matindihan. Kinukuskus ko ang lahat ng kailangan kuskusin. 2 beses pa nga ako nagsabon noon para talagang dumikit sa balat ko ang bango. Pagkaligo ko, pinatuyo ko ng mabuti ang buhok ko para naman hindi hassle kay Ellie yung buhok. At syempre, nilabas ko ang pinakamahal at pinakamabango kong perfume. Pero bago mangyari ang dapat mangyari, kinondisyon ko muna ang sarili ko. May experience na rin naman ako. Kaso, may pressure ang isang tao o may pressure ang isang ito. Kaya kailangan naming ihanda ang lahat. Mga idol, bago ako tumuloy sa bahay ni Ellie, dumaan muna ako sa salon para magpalinis ng kuko. Dapat maganda ako mula ulo hanggang paa. Ginawa ko yon para mas lalo siyang ganahan sa akin. Uy, ba't man pati ko ipapalinis mo? Grabe namang paghahanda yan, te. Aba, syempre. Sabi nga it's a night to remember. Kaya lahat ng pwedeng ihanda, dapat ihanda. Kahit pati yung pinakadulo ng hibla ng buhok ko, ihahanda ko. Okay. So, susuotin mo ba yung binili nating lingerie, yung puti? Aba naman, ginamitan ko pa yun ng Pride detergent para di lang puti, kisla puti. Ay, bangga! Naks naman, handang-handa talaga siya, te. Aba, para naman ganahan si Ellie sa akin, no? Hoy, pero sure ka bang gaganahan talaga siya sa'yo? Like, alam mo namang mas mahinhin pa yun, no, kaysa sa ating dalawa? Hindi, pero sana. O ano namang magiging kapalit nitong ipapagawa mo sa kanya? Kapalit? Kapalit. Malaking pabor tong hihingin mo sa kanya, girl. Sa isang gabi, isasantabi niya muna ang pagiging Becky niya, okay? Para bigyan kanya ng baby. So, kumbaga sa work, may talent fee dapat yon, ganern. Ay, oo nga, no. Hindi ko naisip yon. Tinan mo to, luka-luka talaga to. Ang laking favor ng hinihingi mo, tapos thank you lang yung kapalit. No ka ba, te? Babayaran ko siya? O, di ko bahala. Sige. Pag-isipan ko yan mamaya. Ayan, tanggalin mo na yung t-shirt mo. Sandali lang, nagmamadali ka, may lakad. Teka, hinga muna ako ng malalim. Kinakabahan ako sa gagawin natin ngayon Huwag kang kabahan, akong bahala sa'yo. Alisin mo na yung suot mo. Nahiya talaga ako, hindi ko to carry. I swear. Saka, kailangan talaga may background music. Mas lalo ako naasiwa Maganda nga yan para mas lalo kang madala. Ew! Lumayo ka nga sa akin. Doon ka sa kabilang dulo ng kama. Ano ka ba naman? Paano may mangyayari sa ating dalawa kung hindi tayo magkalapit? Wait nga lang Hinga lang ako ng malalim. Ay, hindi effective ang ginagawa kong to. Alam ko na ang gagawin ko. O ano naman yan? Gigiling ka dyan sa harapan ko. Ay nako, girl, baka sabayan pa kita. Alam mo, wala rin, hindi effective yun. Ay, hindi yun. Kapag hindi makuha sa matinong usapan, idaan sa inuman. Kaya mag-iinom tayo. Ready ako dyan. Kukunin ko lang. Baka mamaya tulugan lang kita Hindi yan. Ako bahala sa'yo. Ito ang para sa'yo, ito ang para sa akin. Cheers!
Grabe oh. Isa pa. Abat, sandali. Talagang lalasingin mo ako, ha? Sobrang desperada. Ay naku, bebe ko. Kahit anong sabihin mo dyan, gustong-gusto ko na talagang magkaanak. Ay, naku naman. Ang dami-dami naman kasing iba dyan, eh. Ba't kasi ako? Isisihin mo ang sarili mo kung bakit ka gwapo at sa lahat ng lalaking nakasama ko, sa'yo ko pinakakomportable. Tsaka wala ka nang magagawa, no? Pumayag ka na sa gusto ko. Kaya atin ang gabi ito. Ay, naku. O basta, ang usapan one time lang to. Wala nang repeat performance. Of course. Uminom ka lang ng uminom dyan hanggang sa maramdaman mong lumalakas na ang loob mo. Bilisan mo at ang makarami tayo, nang makatapos na tayo dito. Cheers! Mga idol, para mas mapapayag ko siya, sinabi ko noon kay Ellie na babayaran ko siya kapalit ng pagbibigay sa akin ng anak. Yun lang naman ang naisip kong maging kapalit. Kaso, siya naman tong may ayaw. Sabi niya, nagmukha naman daw siyang bayarang lalaki kapag ginawa ko yun. Kaya naisip ko, mukhang jackpot ako pag nagkataon. Dahil wala na nga akong nilabas na pera para magka-baby, guwapo pa ang magiging baby ko. Mga idol, pagkatapos ng ilang seremonyas, natuloy din namin ni Ellie ang kailangan naming gawin. At talagang ang mahal na mahal ako ng Diyos dahil isang subok lang, ayun, nabuntis na ako agad. Ang bongga, di ba? Nag-expect pa kasi ako ng ilang subok dahil alam naman natin na hindi ganun kadali ang bumuo ng bata. Nang mabuntis na ako, sinabi ko kay Ellie yon na hindi umaasang bibigyan niya ako ng sustento. Ang kapal naman ng mukha ko kung hihingi pa ako. Ako naman itong may gustong magbuntis. Kaso, kabaliktaran ang nangyari dahil kahit hindi naman niya ako jowa, nanatili pa rin siya sa tabi ko habang nagbubuntis ako. I'm here na, girl. Hi, bebe ko! Check mo nga tong outfit ko. Okay ba? Ay, in fairness, kahit malapit nang maging pakwan yung tiyan mo, ang pretty mo pa rin, ha? Of course! Ako na ang pinakamagandang babaeng buntis, no? Ay, teka. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Ay, oo. Ito, oo naman, syempre. Oh, manggang hilaw, santol, at rambutan. Ay, excited na ang manggang hilaw. Bebe ko, palambing naman. Pakitanggal naman yung buto ng rambutan, please. Paano ko naman gagawin yun, no? Ikaw na bahala. Sige na, bebe ko. Bawal tanggihan ng buntis. Dali na. Okay, fine. Grabe, nakaka-stress naman to. Thank you, bebe ko. Babayaran na lang kita mamaya para sa mga binili mo. Naku, wag na, Kerry na. Okay na yung mga nagastos. Ay, talaga? Libre lahat to? Nakakailang libre na ang ginagawa mo sa akin, ha? Yung gatas ko, ikaw ang bumili. Pati yung huling check-up ko, ikaw din ang gumastos. Nakakahiya na to. Ano ka ba? Ayos lang, Kerry lang. May mga naipon naman akong pera. Itabi mo na lang yang sayo para pandagdag mo sa ospital kapag nanganak ka na. Ikaw ha, may napapansin ako sa'yo. Siguro na in love ka na sa akin, no? Umamin ka. Umamin ka na. Sige na. Kung ipalunok ko kaya sa'yo itong buto ng rambutan, ha? Hindi ako nai-inlove sa'yo at never mangyayari yon. Bakit ganyan ka kung mag-alaga? Wala naman to sa usapan natin. Ang deal natin, no obligations, no repeat performance kapag hindi naging successful. Pero, tignan mo yung ginagawa mo. Parang asawa kita kung alagaan mo ko. Ew! Anong asawa? Alam mo, wag mo ngang haluan ng kung ano-anong mga ka-etyosan yung mga ginagawa ko sa'yo. Syempre, kaibigan kita. At kahit papano, hello, no? Baby ko rin naman yung nasa tiyan mo. Kaya nagdesisyon akong alagaan kayong dalawa. Wait. So, ibig mong sabihin, tinatanggap mo na yung baby bilang anak mo na rin? Alam mo, ang ewan ng mga tanong mo, ha? Anyway, napag-isip-isip ko lang naman kagabi, hindi naman kabawasan sa pagiging bakla ko kung magkakaroon ako ng anak, diba? So, na-in-love ka na sa akin? Alam mo, nabuntis ka lang, napunta na sa talampakan yung utak mo. Hindi yun yung ibig kong sabihin, no? Tatanggapin ko yung bata, pero wala tayong relasyon. Ang tawag nila dyan ngayon ano ba yun? Co-parenting. Bongga, diba? Talaga? Yun lang? Sa tingin mo, hindi ka mahuhulog sa ganda ko? Hindi. Ay naku, Diyos ko.
Mas maganda ako sa'yo, wag kang feeling. Paano kung ako ang may love sa'yo? Anong gagawin mo? Ay nako, wala naman akong panahon sa mga ganyang bagay. Ang mahalaga sa akin, yung magiging mabuti ang kalagayan ninyong dalawa. Yung mabibigyan natin ng magandang buhay yung bata. Pero sa tingin mo, hindi kaya malito yung anak natin? Pareha siyang may mommy. Alam mo, malilito yung bata dahil dyan sa kabaliwan mo eh. Alam mo, maganda nga yun eh. Dalawa ang mami niya. Pero para sa kanya, magpapakadaddy ako. Okay? Oh, pero bebe ko, salamat sa pag-aalaga ha. Akala ko talaga nung una, ako lang mag-isa. Yun naman kasi talaga yung deal natin eh. Aanakan mo lang ako. Tapos, ako nang bahala sa lahat. Pero, iba yung ginawa mo, kaya thank you ng marami. Nakakakonsensya naman kasi, di ba? Kung papabayaan ko kayo, di ba? May puso naman ako. Saka, bali-balik na rin man natin ang mundo, anak ko pa rin naman yan. Oo naman, baby mo rin to. Hindi ko naman siya ipagkakait sa'yo kung gusto mo siyang makilala o makasama. Utang ko sa'yo lahat, Ellie. Tinupad mo yung pangarap kong maging isang ina. Wala yun. Ikaw naman, madrama ka. Medyo, alam mo, yun nga lang yung pinaka-madilim na parte ng araw ng buhay ko. Pero rebels na rin. Pero sure kang hindi ka na talaga may in love sa akin? As in, wala kang nararamdaman pagkatapos ng gabing yon? Ay nako, Bianca, ang kulit-kulit mo. Bakit ikaw? Siguro na in love ka na rin sa akin, no? Ay bakit? Gusto mo ba? Pwede naman. Ew! Yoko nga. Visit ka talaga? Bakit kasi hindi na lang natin totohanin ng lahat? Gusto mo, try natin para one big happy family. Sandali, teka lang ha. Akala ko ba gusto mo lang ng anak? Ha? Ano yung pinagsasabi mo, Aber? Para sa'yo, babaguhin ko yung plano ko. Kung gusto mo, ako pa mag-propose sa'yo eh. Che, tumigil ka nga dyan. Sis, kunwari ka pa, deep inside, kinikilig ka dyan. Halika nga rito, payakap ako sa bebe ko. Ano? Alam mo, ang laway mo humalik talaga, no? Nag-toothbrush ka na ba? Hindi pa. Pero mabango naman yung hininga ko, kaya pakis. Ano ba? Tigilan mo ko. Ito, rambutan. Ayan, rambutan. Yan ang halikan mo. Doon ka nga, chupi-chupi. Love you, bebe ko. Che. Alam niyo mga idol, yun ang unang beses na naranasan kong may mag-alaga sa akin. Yung mag-asikaso at sumunod sa lahat ng gusto ko. Sobrang natatouch talaga ako sa kung paano ako pakitunguhan ni Ellie. Sabi ko nga, kung totoong naging lalaki lang to, nako, papatusin ko na to. Kaso, alam kong hindi naman niya ako gusto. Kaya bakit ko pa pipilitin, di ba? But don't get me wrong ha. Hindi ako in love kay Ellie. I love him as a friend. Mahal ko siya dahil kahit pilit, siya pa rin naman ang daddy ng baby ko. Paging Dr. Di Pasupia. Dr. Di Pasupia, please proceed to the emergency room. Teka, bakit nagisigaw ka? Luka. Siyempre sinasabayan lang kita, no? Okay, 1, 2, 3, ire. Ayan, go, mami. Ayan, go, mami, go. Ellie naman. Ako lang daw kasi. Ay, naku, hindi ko kaya, girl. Napapairid din ako. Mami, nakikita ko na yung ulo. Okay, isang malakas na push pa. Okay, 1, 2, 3, ire. Baby out! Ay, Diyos ko. Baby ko. Baby ko? Ellie? Ellie! Ay naku, walang yakang bakla ka. Naunahan na pa ako himatayin. Ellie! Mami, hinimatay si Daddy. Teka lang, nurse! Tulong nga dito, bilisan niyo. Si Daddy, oh. Mami, oras na po para sa breastfeeding. Ito na po si baby. Hi, baby. Ay, ang cute-cute naman ng baby ko.
Ang gandang bata. Maganda kasi ang mommy. Kanina pa ba magmamana? At syempre, ang daddy din. Siyempre, oo naman, no? Kanino pa ba siya magmamana kundi sa akin din? Mommy at Daddy, iwan ko muna kayo, ha? Ay, salamat, nurse. Salamat. Baby ko, thank you talaga ha. Sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin at para na rin kay baby. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Ano ka ba? Panay ang pagpapasalamat mo. Dapat nga ako ang magpasalamat sa'yo. Alam mo, ganito pala yung feeling na makita mo yung anak mo, no? Iba yung saya. Para akong nanalo sa, beauty pageant, Diyos ko. Tapos, siya yung corona ko. At habang buhay ko siyang ipagmamalaki. Huwag kang mag-alala. Habang buhay nang may magmamahal sa'yo, sigurado ako na hindi ka niya ikakahiya dahil ako mismo ang magtuturo sa kanya para ipagmalaki ka. Ay, nakaka-touch naman. Pabuhat naman kay baby. Sige. Dahan-dahan lang Oo, ingatan mo yung ulo. Grabe, may baby na akong hawak. Alam mo, ang ganda-ganda talaga ng anak natin. Manang-mana sa mami niya. Ano palang magiging setup nating dalawa? Hiraman tayo. Anong hiraman ka dyan? Baliw! Sa akin kayo titira simula ngayon. Ha? Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit kita hahayaan na alagaan mag-isa ang baby natin? Saka, ako ang tatay nito, kaya dapat lang na alagaan ko rin siya. Gagawa tayo ng schedule. Salita ng pagpupuyat. Ba't naman ganyan ang ngiti mo? Wala, nakakatuwa lang. Kasi kahit hindi ka totoong lalaki, daig mo pa yung mga lalaki dyan sa pagiging ama sa anak nila. Nakaka-proud ka, alam mo ba yun? Hindi ako nagsisi na ikaw ang pinili kong maging daddy ng baby ko. Ang drama mo, ha? Kakayanin natin to ng magkasama. Naman! Tayo pa ba? Two years na ngayon ang anak namin ni Ellie. At itinuloy din namin ang co-parenting. Hindi na rin ako nakipagrelasyon sa iba at ganun din siya. Para bang nakontento na kami sa buhay namin na kasama ang anak namin. At sigurado naman ako na parehas kaming masaya. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito, mga idol. Sana naaliw kayo sa not-so-love story namin ni Ellie. Thank you, dear IFM family. Yours truly, Bianca. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.